news at nakakagalit na balita, mainit-init. Galing po ito sa Congress, ang ating expose at galing ito sa pinaka-close ng yaya ni Sandro Marcos. Okay, si Yeye Vivas na kumukolekta ng mga limpak-limpak na salapi dyan sa Congress sa pamamagitan ng mga kontrata, okay, na pinapadrina niya sa iba't ibang mga kongresista papunta sa at sa DPWH. Okay? So mga kababayan, ang title natin at magigimbal kayo dito, Inday Sara at PRRD, ipapalapa ni Marcos Kuting Jr. sa ICC. Trillanes, okay, kasabwat ni Tamba Lisa at ni Kuting. Actually, kasabwat ng gobyerno. Pero bago natin simulan ito, ang ating expose sa inyo, noong 2018, nung nagpapakyut-kyut pa si Kuting, pakarinig lang natin to. Nung nagpapakyut-kyut siya kay Pangulong Duterte dahil nagbabakasakali siyang ma-appoint sa Department of Agriculture, talagang sinabi niya na napakaganda ng ginawa ni Pangulong Duterte na mag-withdraw sa ICC. So ito muna ang kanyang boses. Okay, 2018, ni Kuting. The news less than an hour ago that the President Duterte, has withdrawn the Philippines from the ICC. This is, of course, in response to the way the ICC has taken a partisan position. Instead of actually trying to investigate and find out what are the facts around the drug war of President Duterte, they have already made a judgment and are coming to fish for, I suppose, things that they can show to prove that these are extrajudicial killings. And so it's not exactly a surprise, or it's not exactly something that was not expected. And in fairness to the President, it's not, he has been saying that if you continue to behave in this unfair, non-objective, and partisan manner, I will withdraw the Philippines from the ICC. And they had continued, and now he has done exactly that. Kudos to him for standing up for the Philippines. Because hindi naman siguro tama, ginaganyan na lang tayo, tinatrato tayo ng mga tayuhan na akala mo naman hindi tayo marunong dito, hindi tayo nakakaintindi, tapos tayong inuutusan kung ano-ano pinagsasabi tungkol sa atin. Hindi na siguro talaga tama yan. Di tama yan, gawin nila yung gusto nilang gawin, pero huwag nila sasabihin na kasama tayo, na hindi tayo papayag na ay ganun ang trato sa atin, at saka minamata tayo itong mga puti. It's hard enough to explain to some of these former imperialists that we are a sovereign nation. We are no longer a colony of any one of them. And that we are a mature, sovereign nation with our own ways of doing things, and that is not for them to judge us, because we do not judge them. Okay, di ba? Narinig nyo, that was 2018. Na talagang sinasabi niya, hindi dapat tayo panghimasukan ng ICC kasi may judgment na sila bago pa sila pumasok na lumabag sa human rights ang Pangulong Duterte. But, mga palangga, it's the same thing na pinangako niya sa atin ni Kuting Jr. na ibabangon niya ang Pilipinas. So madali talaga siyang magsinungaling sa atin. It's the same thing na ipinangako niya na lilinisin niya ang electoral reform sa Pilipinas dahil siya ay dinaya ng Smartmatic. Diba? Meron din siyang dialogue dyan na ang Smartmatic ay ganito, nandyan sa Pilipinas, hindi para magbenta ng electronic machine, kundi magbenta ng dayaan. So tignan mo naman ang nangyari, di ba? Kasabwat na nila ang Smartmatic. Pero hindi Smartmatic ang usapan natin ngayon, kundi ang ICC. Ngayon mga kabalangga, even nung July, dahil gusto nga ng mga kalahi ni Kuting, nila ni Lisa, ni Tambaluslos, mga kaalyado ng mga kakaliwang grupo, dahil kaalyado na nila ngayon yan, ay talagang gustong papasukin ng ICC para nga imbestigahan ang si Pangulong Duterte at pati si Inday Sara ay idadamay nila. So sinabi ni Kuting nung July na sabi niya,
we have no appeals pending. We have no more actions being taken. So sabi niya, that's it. So I suppose that puts an end to our dealings with the ICC. Okay, sabi niya, we're done talking with the ICC. Like what we have been saying from the beginning. We will not cooperate with them in any way, shape, or form. O di ba? Akala mo galing-galingan, akala mo totoo. Pero abangan niyo mamaya ang ebidensyang ipapakita ko sa inyo na ginagawa nilang pasikreto at baka hindi pa alam ni Inday Sara to. So dito sa vlog nito, malalaman nyo na. At additional, sabi pa ni Kuting, we continue to defend the sovereignty of the Philippines, which is sinabi na nga kanina dun sa video, and continue to question the jurisdiction of the ICC under investigation here in the Philippines. Sabi pa ni Kuting, they are talking about Filipinos. Their alleged crimes are here in the Philippines. The victims are Filipinos. Why should it be investigated in The Hague? Okay? So sa madaling sabi mga palangga, ang mga drama ni Kuting noon at in the past few months, dahil gusto niya pang budulin ang taong bayan na may unit team, ay hindi niya papayagan na papasukin ang ICC. But I think nung first week ng December ay nagsalita si Solicitor General, okay, si Minado Guevara, na nasa mga kamay ni Kuting ng presidenteng under Desaya, okay, first gentleman actually, nasa mga kamay ni Kuting kung papayagan niya o papapasukin niya ba na mag-imbestiga ang ICC. At sinabi din nila, okay, ni Remulla, nung una, hindi natin papapasukin, pero later on, sabi nila na they are welcome to come in the Philippines, pero dapat, ang sabi nila, as parang, as a tourist or something, dapat hindi makikialam, chuchu-chuchu. Yun ang sabi nila dun sa kanilang mga kasinungalingan. Alright. Ano pang sinabi ni Remulla in the past? Ang sabi nila Remulla at ni Marcos Jr. Kuting na dapat hindi tayo panghimasukan ng ICC. Alright? Pero lingid sa inyong kaalaman, mga kababayan, right? Lingid sa inyong kaalaman ay ginagawa na, nakapasok na po ang ICC at ready nang ipalapa si Inday Sara at si Pangulong Duterte kung papayagan ng taong bayan ang, nagdagawa lang yung ebidensya dito kung papayagan ng taong bayan ang ginawang pagtatraidor ni Marcos Jr. Dito kay Inday Sara. Okay, tingnan natin kay Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, ano yung ibig ko sabihin na ipapalapa si Inday? Alright? Buti na lang, mga kababayan, meron tayong puting ahas. Sabi ko sa inyo, hindi mapatatapos yung ating puting ahas. Dahil sa kahayupan ng gobyernong ito, pagtatraidor sa kanyang ka-unit team, okay, na baka hindi pa alam ni Inday Sara dahil mainit-init po ito. Actually, this is date, kasi send lang sa atin. Pero bago mag-break, okay, ang sesyon ng Congress, ano nangyari? Okay? Ayon sa ating puting ahas, ay kumpirmado po na nasa Pilipinas na ang mga nag-iimbestiga. Actually, nag-iimbestiga na sila ngayon. Alright? Nasa Pilipinas na at meron din tayong puting ahas sa Department of Foreign Affairs at sinasabi sa atin, mga kababayan, na nandiyan na sa Pilipinas. Alright? So, nagkaroon pala ng coordination, okay, ng pagkikipagsabwatan, ang ICC, kung sila ba ay papayagan na makapasok nga dyan sa Pilipinas para mag-imbestiga dun sa binibintang nila na di umanong EJK drug violation na binibintang nila dun sa panahon ni Pangulong Duterte. So, syempre, dahil planado nga ni Tambaloslos, ni Lisa at si Kuting, magmaang-maangan lang yan, di ba, kunyari lang yan, planado nila na talagang papapasukin nila ang ICC para ibagsak si Inday Sara.
Dahil ito ang pinakakalaban ni Tambaluslos. Actually, sinabi ko na to sa inyo I think few weeks ago or last month pa, doon sa Operation Itutumba. 'Di ba? Operation plan or Operation Itutumba na papapasukan ng ICC, ipapatumba ang SMNI. At ang SMNI nandiyan na, 'di ba? Nakita niyo naman. So, bilang pagtatraidor ng gobyerno ni Kuting, okay? Ipinasa, okay, ng DFA sa tanggapan ni Bonjing Remulla na hanggang ngayon di natin alam kung buhay pa. Diba? Yung challenge natin sa kanya na magpakita siya kung buhay pa ba siya kasi nga ayon din sa ating source, sa ating puting ahas ay nakaratay siya sa banig na yon. So, but before siya nakaratay sa banig, mga palangga, si Boying Remulla, ang DOJ secretary ninyo, na Jotang Ginemes, ay from DFA, okay, from DFA, Department of Foreign Affairs, yung mga miyembro ng mga team ng ICC kung saan iimbestigahan na yung di umanong EJK na binabato kay Pangulong Duterte ay ipinorward kay Remulla. Hindi pa ito nababalita sa media, only here sa ating channel. Kasi ito po ay galing sa ating puting ahas sa DFA at dyan sa binalahura na taga-Congress, okay, binalahura ng yaya ni Sandro na si Yeye Vivas. Okay? So, yun yung mga natin, mga pinanggalingan ng ating pasabog dito. So, ngayon, etong si Remulla, bago siya nakaratay, ay nagsabi siya na itong investigasyon ng ICC ay what? Urgent request o agad-agad. Okay? Agaran, dapat bilisan nila, di ba? Na pahintulutan o i-allow itong mga taga-ICC para papasukin na nga, mga kababayan, at kasama na rin dyan ang Bureau of Immigration. Siyempre, nakasabwat para nga papasukin na nga itong mga taga-ICC. So, sino ang nagbigay ng pahintulot? Okay? Si Remulla, kasi sa utos ni Lisa at ni Tambaluslos at si Kuting, wala namang magawa yan, di ba? Kasi although alam natin na under desaya siya, di ba? At nang nagdesisyon talaga si Lisa Smugs at si Tambaluslos magkasabot kasi gusto nila magstay in power. So kasabot din syempre si Kuting dahil siya yung presidente. Di ba? Siya ang uma-acting na president pero ang nagpapatakbo ay ang demonitang si Lisa Smugs. Kaya ikaw, buha ka ng ina ka, ito na naman ang stick ko. Tatagusto naman yan sa kipay mo. Aasinan ko yung kipay mo at pipigyan ko ng kalamansi at para, makarma kang ginayupa ka. So ano yung ginawa ni Remulla at ni Lisa? Pag sinabi kong inalaw ni Remulla o ng DOJ, kasama po si Lisa dito sa decision making. Hindi lang si Remulla. Dahil si Remulla ay aso ni Lisa yan. So binigyan nila ng kondisyones ang ICC, mga kababayan. Ano yung ICC? Na even though official, okay, ang kanilang pagpasok, di ba? Official, but not officially. Kasi nga, discreet. Okay? Hindi nila in-announce, hindi in-announce ng DOJ, wala pang nag-announce, di ba? Na pinayagan nila na talagang magkalap na ng mga ebidensya o mga gawa-gawang ebidensya. Yun yung unang kondisyon ni Lisa Smugs, ni Tambaluslos at ni Remulla sa ICC na parang, sige, pumasok kayo official, pero, kunyari, hindi official kasi, pag tinatago nga nila sa taong bayan. Then, mga palangga, ayon sa ating napakagaling na puting ahas, di ba? Yung ICC ay mag-iimbestiga, magko-conduct ng investigation ng tahimik, parang walang nangyari, para kunyari, di ba? Para hindi kunyari, deadma lang, wala hindi ma-preempt ng Office of the President. But ang totoo, mga kababayan, magkakasabwat sila. Kunyari lang, para later on meron silang lusot. Pero the intention here, Inday Sara, kung nakikinig ka, yung mga kampo ni Pangulong Duterte, baka hindi niyo pa alam, kasi mainit-init itong ipinasa sa akin. Mamaya babasahin ko sa inyo ang instruction. Okay? Dali lang. Okay? Babasahin ko sa inyo itong
galing sa House of Representative na kung saan ay pinupush nila din, kasabot din ng House siya, matambalos-los, na ipupush nila na payagan nga ang ICC na sekretong maghanap, okay, o idiin ang Pangulong Duterte dito sa war on drugs na ito nung panahon niya at sa EGK. So ano mangyayari nito mga palangga? Right? Di syempre si Kuting, di ba? Maglalabas ng anong mangyayari? Maglalabas kunyari siya ng mga statement niya, pahayag niya, di ba? Na yung kunyari opisyal niyang papayagan yung ICC na mag-imbestiga at magmemiyembro na ulit ang Pilipinas sa ICC. So, ito yung mga possible, mga palangga na pwedeng hindi pa gagawin nila to. Okay? Pero pag napanood nila yung video, no, pwede na silang dahil na preempt na natin, na isabi na natin sa inyo, pwedeng magbago ito. Alright? But ganun pa man, ang plano talaga, okay? Ang plano talaga ni Lisa, ni Tambaloslos at ni Kuting, mga kababayan, ay isasama dito si Lisa. Okay? So, ano mangyayari? Di ba? So, dahil sekreto, ginagawa na nila ngayon sa kasalukuyan, ay naghahagilap na sila ng mga ebidensya o mga tahi-tahing ebidensya laban kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara, di ba? Kunyari, deadma lang si Kuting, di ba? So, ito yung mga posibleng gagawin ni Kuting. Okay? Ito yung nakalagay sa plano nila. Ito yung mga drama nilang gagawin. Yung pinakamabilis na maintindihan natin, pinakadrama, palabas lamang. Na, sabi ko nga, magpapahayag siya ng opisyal na statement na pinapayagan na natin ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas at maging miyembro ulit tayo ng ICC. Right? So ano mangyayari? Okay, ang plano nila, ilalabas ni Kuting mga middle of January ang target nila. Alright? Middle of January, ilalabas nila yung statement na ito. Ngayon, mga palangga, ano yon? Chika-chika lang. Diba? Pero ang totoo, tapos na yung investigation. Okay? Tapos na yung investigation. Ngayon, filing na lang sa case laban kay Pangulong Duterte kasi nakakalap na sila ng mga nagtagni-tagni nilang ebidensya laban nga kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara. Dahil nga isasama nila si Inday Sara dahil sinasangkot din nila si Inday Sara dahil di ba naging mayor si Inday Sara from 2016 to 2022 sa Davao. Ngayon, isasama nila yung mga issue nung panahon ni Inday Sara nung siya ay mayor pa. So ganito po kahayop. Ganun kalupit ang ginagawa ni Tambaloslos at ni Lisa Smugs dahil sa kanilang ambisyon na mag-stay in power. Diba? So ngayon, sinabi ko na sa inyo yun, diba, na 2028 si Tambaloslos, definitely hindi na siya aabot dahil, mag-speak up na kayo lahat. Then 2034, si Sandro, kaya, sinasaid nila ang pera ng bayan, pagpapanalo sa lotot maya-maya, at kung ano-ano pang pang nungulimbat nila sa pera ninyo. So, para maging maisakatuparan ito, which is hindi natin papayagan, okay, ang gagawin ni Tambaloslos, dahil nakikita po nila na malakas pa rin si Inday Sara, marami pa rin supporters ang Duterte. So, para mapanatili ni Tambaloslos at ni Lisa ang kanilang power right now, okay, maliban dito sa pinaka-goal nila sa ICC, kinuwento ko na to sa inyo, di ba? Na kukontratahin nila, lilipulin nila yung mga supporters ni Pangulong, mga supporters ng Duterte at yung mga potensyal, mga palangga, yung mga potensyal na magiging kalaban nila, okay? Later on, sa mga susunod na eleksyon, right? Yung may mga pwedeng sumalungat sa kanila, di ba? So, I think 2 weeks ago, sinabi ko sa inyo, ang ginagawa ni Lisa at ni Tambaloslos, kinukontrata nila itong mga supporters ni Pangulong Duterte, nila Inday, na mga sa military o mga business person na umalyado sa kanila. Inoopera nila ng mga pwesto, kung hindi, tatam na nila ng kaso, susilipin nila yung mga negosyo,
kung meron bang may ano ba sa tax, may discrepancy, tatamnan nila ng kaso para mas ano na nila yung bang umamo sa kanila yung mga tao. Then, ngayon mga palangga, itong mga taong nasa mundo ng politika na sa tingin nila ay may kakayahan. Katulad nila Inday Sara, 'di ba? Na sumalungat, na magsalungat sa kanila, 'di ba? Na pwede silang matalo talaga. Ito ngayon ang kanilang tinatrabaho. Nataniman ng kaso at pikitan nyo naman ang ginagawa kay PRRD at kay Inday Sara ay nakipagsabwatan na sa ICC. Alright? So ngayon, dahil nga hanggang ngayong moment na ito, okay, dyan sa Pilipinas, ay nagtatrabaho na ang team, okay, ng ICC para idiin si Pangulong Duterte at Inday Sara kapag nakumpleto na nila itong kanilang operation, diba? Ang kanilang field operation, field work sa paghahanap ng pinagtagni-tagni, na mga ebidensya. Laban, syempre, hanap sila ng magdidiin talaga na pwede talaga nilang ipagkanulo si Inday Sara at si Pangulong Duterte. Ipagkakanulo talaga ni Cotinto at ni Lisa. So, ano mangyayari mga palangga? Pag nakita na nila na ito, meron ng mga ebidensya laban kay Pangulong Duterte na pwede na ma-charge talaga si Inday at si PRRD sa sinasabi nilang crimes against humanity, then ano mangyayari? Okay. So, mag-i-issue na ngayon ng warrant of arrest. Di ba? Mag-i-issue na ngayon ng warrant of arrest. And hindi lang si Pangulong Duterte ang kanilang i-issuehan ng warrant of arrest. Plano po nila to. Plano ni Lisa talaga to. Para ipahiya si Inday Sara sa buong mundo, ang mga Duterte. Kasi galit na galit si Inday Sara dyan. Ay, si Lisa kay Inday Sara. Di ba sinabi ko nga sa'yo, ay, lalo kay Pangulong Duterte, na sinasabi niya sa akin noon, nung kami ay BFF pa, pag nag-uusap kami sa telepono, lasing-lasing pang buwaka ng ina, di ba? Pinapapush niya si Puting Jr. kay Pangulong Duterte para maging Agriculture Secretary. Tapos ngayon, mga palangga, at sinasabi niya rin sa akin na si Pangulong Duterte is so baduy. Di ba? Galit na galit si Lisa kay Pangulong Duterte at kay Bongo. Tandaan ninyo. Dahil kasama na si Sara dahil hindi pinapwesto si Kuting sa agriculture. Kasi ang intention pala nila noong 2016 pa lang ay mag-ipag-partner na sila sa smuggler katulad ng kay Michael Ma. Okay, going back. So kapag nakumpleto na nila palangga at meron ng pwedeng i-charge kay Inday at kay Pangulong Duterte, yun na nga, ang gagawin nila, pa-issuehan ng warrant of arrest. Not only si Inday, kasama si Bato, kasama si General Danao, si Lito Patay, at yung iba pang mga, naging player dun sa Tokhang nung panahon ni Pangulong Duterte. At ano ang mga eksena ngayon? Like right now, di ba, pinarmahan na yung ni Kuting, yung bill para sa 2024 budget. At mayroon doon na pinakwestiyon ni Coco Pimentel na 450 billion na unprogrammed funds. Ayon sa ating puting ahas, okay, na galit kay Jutang Ginemes na yaya ni Sandro, ito ay paghahanda, okay, ni Kuting, ni Ahas, ni Tambaloslos para sa kanilang planong 2028 at pagbabayad sa mga taong gusto nilang maging underdog sa kanila at gusto nilang i-bribe lahat para umalyado sa kanila. Yun po ang target nila, kaya unprogrammed funds, di ba? Ang sabi nga ni ni Coco Pimentel ay unconstitutional yan at dapat yan ay i-veto nga dapat yan, ang sabi niya sa pondo na yan, kasi unprogrammed funds, saan nila gagamitin? Hindi maipaliwanag kung saan, anong specific. Diba? Kasi mga palangga, kailangan nila ng maraming pera. Kaya maya-maya sila nagpapanalo sa loto din itong 450 billion na unprogrammed funds. Imagine nyo, kasi nararamdaman na nila na kapag ginipit nila si Sara at si Pangulong Duterte, pwedeng magkagulo.
Dahil marami pang supporters sa Pangulong Duterte. Kaya nakakatakot to mga kababayan. Dahil ang presidente ninyo, ang First Lady Aas ninyo, mga bangag sa pulburon. Alam niyo naman yung manifestation, yung pinapakita ng mga drogista, yung mga bangag ng utak. Diba? Wala silang pakialam. Diba? Wala silang pakialam kung may namamatay na tao. Wala silang alam kung nagkakagulo. Wala silang pakialam kung may nagugutom. Kasi wala na silang puso. Ang nananalaytay sa utak nila, yung kahibangan nila na kunin ang pera ng bayan para masustain nila yung kanilang pagbubuhay prinsipe at prinsesa dyan sa Malacanang sa kakakulimbat ng pera. At gagamitin nila yung mga perang nakukulimbat nila, mga palangga, para what? Okay? Sabi ko nga, 2 weeks, 3 weeks ago, na bibilhin nila ang mga supporters ni Pangulong Duterte at ni Inday Sara. At pati mga military, kaya nananawagan tayo sa mga military, kung ayaw nyong magdanak ng dugo sa lupang sinilangan nating lahat, okay? Gawin nyo ang tama. Hindi kayo dapat pumapayag na sungal-ngalan ang mga bunganga ninyo ng pera galing din sa nakaw. Na nakawin ni Lisa, ni Kuting, ni Tambalustos. Yan po ang plano nila. Hindi ito ibabalita ng media dahil hindi naman magbibigay ang puting ahas sa media dahil hindi naman nila iuulat ito. Kaya sabi ko nga, itinaya ko na yung aking alindog dito. Ang buhay ko kalabanin ng mga demonyong ito, alang-alang sa katotohanan at paglaya na inyong lahat sa mga hayop na nasa Malacanang now. Sa mga ahas na jejemon. Nasaan ang unity? Tangina kayo, hayop kayo. Kuting, nasaan ang unity? Huwag mong binubudol-budol ang Pilipino. Huwag mong binubudol kami dahil pag itong stick na to ay aratayin kayo, sabay-sabay kayo. Tulog na lang kayo one day na kayo magigising dahil sa stick na ito. Dahil hindi tanga ang Pilipino sa ginagawa nyo ngayon, magpapasko ang mga tao, walang pagkain, pero kayo, papanalo sa loto, party here, party there, mga hinayupa kayo. Okay, so ano yung mga posible, okay, na mangyayari mga palangga kapag inisyu na ang warrant of arrest kay Inday Sara at kay Pangulong Duterte. So gagawa ngayon ng drama si Kuting. Okay? Gagawa siya ng drama na hindi niya syempre, kunyari, wag nang ano yan, wag nang, hindi dapat pinanghimasukan ng ICC yung ating bayan kasi meron tayong soberenya, hindi dapat yan. So, kunyari, pipigilan niya yung pag-aaresto kay Inday at kay PRRD. Para what? Dahil bagsak na siya sa taong bayan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung ratings niya ay bagsak na bagsak, kaya ang ginagawa niya ay sukang-suka na even ng mga tao sa Malacanang. Kaya ang ginagawa niya, mga palangga, ay wini-win back nila yung mga taong binasura nila. Actually, ito, pakita ko na sa inyo. May party sila dyan sa 21. Okay? Bukas na ba yung 21 dyan sa Pilipinas? Pinost ko to, okay? Pinost ko to sa, sa acting Bodjakera. Nakita nyo ba yung party na yan? O, ayan. Okay, yan yung invitation. So, nag-invite sila December 21, mga palangga, para daw ito sa pagbabalik tanaw at pasasalamat mula sa Pangulo, 9 a.m. Okay, ayan o. Nakita nyo ba? O. So, ito po, ang nagbigay din sa atin dito, ibang puting ahas naman. Nagpapaparty sila, nag-invite sila ngayon, at binabalik nila yung mga taong kinawawa nila. Kasi nga, nararamdaman na nila na sukang-suka na ang taong bayan sa kanila. Yung mga itinapo nila, kunyari, imbitahin sa Malacanang kasi gagamitin na naman nila. Kaya sabi ko, huwag na kayong magpapabudol muli. Yan din po ang ginagawa ni Lisa, yung sa PNA, yung mga tinanggal nila, sa PIA, tinanggal nila ng mga workers doon, ng mga employees doon, ay kinukontrata nila na ibabalik dahil ibabalik sa trabaho kasi nga ramdam na nila na bagsak na ang engagement ni Kuting Jr. Kaya huwag kayong magpapabudol na kunyari imbitahin kayo sa Malacanang para what? Para bubudulin kayong muli. Tama ng isang beses tayo mabudol. Right? So going back dun sa drama ni Kuting, na kunyari pipigilan niya ang pag-aaresto kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara para tumaas ang kanyang ratings at para yun ang papogi point siya na, oh wow, parang award-winning na presidente, galing, pinigilan niya. So yan yung mga gagawin nila.
Actually, yan ang mga pinag-uusapan nila ngayon. Nalulukoy na naman ang bayan para kunyari, may unity. Na kunyari, mahal pa rin ni Kuting si Inday. O, di ba? Bilang isang ka-unity. Yun po ang kaletsyehan nila. Kaya ngayon, alam nyo na.